Welcome back to the Pamantasan Kamaskom! Today is the very first day of academic year 2023-2024. Kaya naman excited ka na ba, Cesar? Yes, it's good to be back, right? Yeah. Kaya naman sobrang excited ako para sa academic year na ito. New academic year, new manifestation. Of course, eto na naman tayo sa Uno Cutie! Di Yun ba? ang hilig natin Totoo. ang mag-cutie. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Halina't alamin na rin natin ang biggest cutie ng ating mga kamaskom. Ako nga pala si Zar Ayan Arcales, ang co-guild master ng Performing Arts. At ako naman si Rhea Angeline Recta, ang Guild Master ng Performing Arts. At kami ang inyong host sa newest episode ng Isko Minute na pinamagatang Ano ang biggest cutie mo ngayong academic year? So for this episode of Isko Minute, tayo ay magmamanifest. Diba? Parang gusto ko yan. Sabi nila, the more you manifest, the more it will come true. Totoo, at aside sa pagmamanifest, tayo ay magsuset ng expectations. Ay, mahirap yan Oo, diba? Mahirap baka mamaya kung ano ang expect. Ay, hindi mo sasaktan ang sarili mo. Diba? Ikaw ba, Zar? Ano ba ang expectations mo ngayong academic year? Expectations? About saan? Pwedeng expectations sa sarili mo or sa pamantasan or anything in general. Ano ba ang ina-expect mo ngayong academic year? Siguro sa pamantasan, since mas open na tayo and face-to-face na, ina-expect ko na mas bongga and mas challenging ang mga ganap this year. Hindi ko naman sinasabi na boring ang online class. Pero to be honest, mas enjoying talaga if ganito ang setup. Totoo. Face to Pag face. nakikita mo yung kasama Ikaw, mo. Ate Rhea, ano ang iyong expectation? Well, ako as a fourth-year student, ina-expect ko na magiging busy pa ako ngayong year. Busy sa ACADS, busy sa org, and of course, ina-expect ko rin na marami pa akong ma-experience and matututunan na talaga namang makakatulong sa akin after college. Ayan, bongga naman ang expectation. Siyempre, hindi naman yun natatapos doon. Of course, to meet those expectations, marami rin akong bagay na minamanifest. Ikaw ba, partner? Naniniwala ka ba na manifestation works? Siyempre, as a delulu. Uy. Ayun ang hugutan ko. Uy, Kiwi! So, siguro ang minamanifest ko this academic year, siyempre, as a working student, ang minamanifest ko is sana mas lenient and mas considerate ng mga professors. And since hindi ko mabibigay fully yung hours ko sa academic, sana maintindihan ako ng mga professors ko. Ayun. Ikaw, ano ang iyong manifestation? Well, marami akong minamanifest, pero isa lang ang biggest cutie ko. Ano yan? At alam kong cutie rin to ng lahat. Of course, Uno Cutie. Ayun. Ayan ang bagay Feel. na minamanifest ko since first year up until now, na fourth year na ako. Diba? High grade girl. Sana ma-achieve yung Uno Cutie na yan. Siyempre, aside sa manifestations, of course, need din natin i-challenge yung sarili natin. Alam mo ba, share ko lang na kaya ako nagsiset ng expectations, kaya ako nagsiset ng mga bagay na gusto ko i-manifest. Kasi ayun yung way ko para i-challenge yung sarili ko na nakaya ko. Dapat may achieve tayo. Kaya naman hindi pwedeng ako lang. So dapat ikaw din. Ay, Okay. For today's episode, gagawa tayo ng bucket list ng mga bagay na gusto nating ma-accomplish ngayong first sem. So, sana game ka na. Ay, for the bucket list. Siyempre, game ako dyan. Okay, yun Siyempre, ang gusto ko Hindi lang tayo for the manifest lang, for the wait lang. Dapat nag-work din tayo, di ba? Siyang tunay, dapat samahan ng kilos. Hindi pwedeng manifest lang ng manifest. O siya. Simulan na natin. Magsulat ka na sa ating mahiwagang paper. So, ayan, done na ako sa aking bucket list. At Ikaw ako ba, Rhea? din, ready na ang So, i-shoot aking na ba natin? bucket list. Ay, Yes. I forgot. Bago natin to i-shoot, let's take a picture muna for the memory. Para Okay. ma-look back natin na sinulat natin tong bucket list natin. So, ayan. Ilalagay na natin siya ngayon sa ating mahiwagang treasure box. So, ihulog mo na yan. At ihulog ko na rin it is. Ayan. Let's go. Ayan, nalagay na natin ang ating mga bucket list. So, syempre, hindi lang naman tayo yung magmamanifest at gagawa ng bucket list. Syempre, hahanap tayo ng 5 masiswerteng haribon na makakasama natin for today's video. Yes, game na ako dyan, kaya arat na. Go! Let's Let's go! go. For nahanap na tayo!
My name is Nea Aldana and I am 4th year BAC1. Hi there, I am Ana Rose Marilyn Bisilaya. You can call me Ana. I'm from BAC second year na. Ayun, I am Maddie Retiro. I am from BAC 22. Ayan. Hi po, I am Irvin Lloyd Arbeltan, a 5th year and an irregular. I'm Melody Rigor po from Bachelor of Arts in Communication, Block 1 po. So, ayan, for our first question, ano ang iyong mga expectation either sa sarili or sa pamantasan? Expectation ko, well, for sure, ngayong 4th year ako, triple yung hirap, lalo na dala-dalawa ang thesis, sobrang daming gawain. Although 4 subjects lang, no, pero aasahan ko na magiging super busy ako. And then for myself, I think I'll work harder, pero I will not pressure myself as much kasi, kailangan din ng pahinga. Ayun. So actually, I'm currently working at night, tapos nag-aaral sa umaga. And then, in-expect ko na mas kakayanin ko na since mas kinaya ko na siya nung previous year. Ayun, expect ko na sana manifesting na uno lahat ng subject and sana maraming prof na considerate sa mga subject and sa mga activity for this school year po. Ayun, to be honest with you, ang hirap naman ng question. Uy! I need a translator. Pero, Translator, pasok. And frequent. Just Josh. And watch. I'm spending this holiday locked in. pero ayun, for me, I don't really expect anything kasi gusto ko, I am open for more opportunities. Kung ano mang mangyari, I think I will do my best naman this year sa ACAD-wise, organization-wise, and also sa student leadership-wise. So, I really think na I don't want myself or to set myself an expectation. So, para, ayun, alam mo yun, parang free ako to make mistakes and free ako to have more opportunities to do. Honestly, expect ko na graduate kasi ayaw ko na. Grabe naman. Gusto ko nang graduate po, masyado ko na mahal ang school. I expected ko naman sa pamantasan since, mas open na yung pamantasan this year, mas masaya yung mga activities. And siyempre sa MCSL, never nag-fail to produce quality content. Our next question, pwede ba namin malaman kung ano yung mga manifestations mo ngayong academic year? Siyempre, first thing, high grades cutie. Yeah. Siyempre, of course, di ba, tinuruan tayo ni Mainian sa cutie sa Twitter. So, ayun, second thing na minamanifest ko is sana mas maging okay, hindi lang mismo yung grades, pati yung environment. At saka sana meron akong mga matutunan this year na hindi ko lang natutunan dahil sa sarili ko, dahil mismo sa pamantasan and everything. And sana, of course, sa friendship ko rin, sana hindi sila, minsan may ganyan, in the middle may away, sana walang ganyan kasi syempre need ko sila and syempre need din nila ako. Sa main character. Ayun, maging mas productive sa lahat ng oras, tsaka siguro wag na mag-procrastinate sa mga ginagawa para hindi rin natambakan ng mga maraming activities ngayong second year. Gusto ko ng trabaho. Yan. I-manifest. Ay, mapapanood to, di ba? Hi! Ayun pa sa mga nag-hire po dyan. Hi, writer po ako. Ayan, i-manifest ko yung trabaho, pasado. Sana mapayagan yung thesis na gusto namin. Ganun. Yeah. So, ayun, tulad ng iba, I also I manifest for UNO, syempre. Yes. And also, I manifest for a dean list. So, ayun, sana naman, di ba? Pero, in a way then, I also manifest for an inclusive pamantasan. Yeah. Manifestation, syempre, sana mas dumami pa yung UNO, makapasa, hopefully, and sana magkaroon ng mababait na professors. Ayun. So, for our challenge, pwede bang gumawa ka ng college bucket list mo? I go. Ng mga bagay na gusto mong ma-accomplish ngayong first time. Hi, Angie! Magpa-participate na ako sa MCSA.
Ayan, at napatunayan na nga natin na talaga namang puno ng manifestations ang ating mga kamaskom. Yes, and that's just a reflection na tayo mga mascom ay full of hope. Yeah. And sana manatili tayong hopeful kahit ano pa mga pagsubok ang ating harapin sa pamantasan. Yes, but let's keep in mind that manifestation works, especially kung sasamahan mo ng sipag at tiyaga. Kaya naman, work lang ng work, sipag lang ng sipag, manifest lang ng manifest, mga kamaskom. I couldn't agree more. Kaya naman excited na rin akong buksan sa future ang ating treasure box. Totoo, kasi dyan natin malalaman kung sino sa ating mga na-interview ang malakas mag-cutie. Kaya Real. naman, mga kamaskom, abangan niyo yan sa mga susunod pang video ng Isko Minute. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa loob ng pamantasan. At maraming salamat din sa panonood ng newest episode ng Isko Minute. At mga kamaskom, wag niyo pong kalimutang tumutok sa mga susunod pa po naming mga video. Once again, ako si Rhea Angeline Recto from BAC 43. At ako naman si Zar Ayan Arcales from BAC 34. At kami ang inyong host for today's episode. Ano ang biggest cutie mo ngayong academic year? See you again next time! Bye!